kanina ka pa dyan. So wala nang intro. Tara, unbox na natin guys yung ENC na nasa likod natin. Let's go. So yan na nga guys, itong ating ENC brand na airsoft na bago nating bili. So wala na akong masyado dito sa box. Let's go! Unbox na natin. So ito yung huli nating na-review na unit, ang ating HK. Buksan muna natin syempre. So what's in the box? Syempre may gun manual tayo, instruction, automatic airsoft gun series carbine. So kung paano siya i-operate, etc. Then meron tayo ditong poster ng baril, pero hindi siya yan. Ewan ko kung ba't yan ang nakalagay dyan. Then sa likod, tcharan, ang list ng units ng ENC. So yan, pandemonyo sa mga bibili ng ENC, no? So itabi nyo lang yan sa kaman nyo para mabaliw din kayo. Charot. So comes with the box. Meron tayong cover. At ito na siya. Tchadan! Ang ating ENC 901 or MK110 KAC SAS Dark Earth. So, alright. So, comes with the box. Ang unit itself niya, mahirap siyang bakbasin. So, alright. So, yan na siya guys. Wow! Napakaganda! So, ayan, may stoner rifle markings tayo. And then, sa kabila, ayan, kung mapapansin ninyo. So, sorry guys. Ang aking baby gusto rin magpa-review, no? Hi, baby! Yeah! Ayan, so gusto rin niya guys. Tignan ng aking biniling bagong baril. So, ito yung kanyang magazine. So nga pala guys, itong unit na to is 7.62mm M110 Knights Manufacturing Company, Titusville, Florida, USA. So yan. So unlike ng HK416 natin kanina, 5.56 yung bala niya in real life, ito is 7.62. And ito ang kanyang magazine. Compare natin sa mag ng M4. So yan, mas mataba siya. So yan, hindi siya fit, parang pang mga sniper talaga, no? So let's go, reviewin muna natin itong unit itself. So alright guys, so ito na ang ating unit na ENC 901 M110 SASS, or stands for semi-automatic sniper system, no? So ayan, in-adjust ng aking sawang aking camera, no? So let's back again. So SASS means semi-automatic sniper system siya. So sa labas muna, I think 12-inch to na railings na handguards. Then wala pa siyang mga accessory kasama. So ito yung flash hider natin. And then sa likod, as usual, yung ating battery compartment. Nandito siya sa likod. So adjustable buttstock siya. So pwedeng ipihit to sa desired length ng gusto nyo. So yan. So ito. Yan. So nasa sa inyo lang guys kung gaano kahaba ang gusto nyo. So okay. Sa ating front sight, meron tayong foldable flip type na sight. Yan, front sight. So flip lang natin siya. Medyo may katigasan dahil bago pa siya eh. So push down. So
Ayan, ang ating front rail. Then along sa back, meron din tayo, meron din sa likod na flip. So adjustable siya guys, meron dito. Yan, meron din dito sa taas yan. Yan. So ang pag-adjust nito, yung dito sa gilid is yung sa sides niya. Pwedeng kakaliwa, kakanan. Then itong mismong nasa taas is yung pointer niya. Sa harapan wala nang ina-adjust. So fix na siya. Fix na siya. So wala pa tong accessory. Meron lang is yung scope. And then yung canted sight na galing dun sa may HK416 natin kanina. So sa pag-attach ng scope natin guys, so as usual tatanggalin to. And then dito natin ilalak. So baka hindi ko na mapakita sa inyo dahil wala pa tayo nun. So ipopost ko na lang yung itsura ng gun pag naka full setup siya, no? Para siyang lone survivor na style ng baril. So bagay. So sa ating gearbox, version 2 na tong gearbox natin, no? So out of the box for 20 FPS. Ang body full metal railings, metal din tong body. Then pero lang dito plastic din tong hand grip natin. The rest is full metal na siya. So sa trigger selector, dalawa lang ang ating switch, which is yung safe and then yung semi-automatic. Then just like katulad sa M4, meron din siyang full automatic, no? So sa game, sa airsoft game, titignan niya ng marshal kung DMR kayo dahil ito lang meron kayo. Semi. Pwede nyo rin gamitin ang full auto. So mamaya natin yan i-demo. So for now, safe muna natin. Then balik tayo dito sa cocking. So tulad nga ng M4 lang din. So pull. Ayan, sabay lalabas na. Nakita nyo yun. Yan, no? Stainless steel na siya. So yan, nag-lock siya guys. Napapansin nyo. So yun ang ating hop-up adjuster. Itong blue lever na to. Roll nyo lang up or down. Then doon na siya mag-a-adjust. So para ma-close natin tong silver na to, silver plate, press nyo lang to. Tsak. Yun. Close na siya. One more. Then press. Yun. Magkabilaan yan guys. Just like the real gun. Ito rin. So try natin. Open. Then press natin to. May cocking sound kayong maririnig. Close. No. So yan siya. The rest okay dito sa gun. So bibilan na lang ng mga sling attachment dahil wala pa siyang sabitan ng belt. So yan. So compare natin yung size, yung haba ng HK416 and then yung itong M110 natin. Right, so length comparison, size, so same lang sila ng size. So butt to butt, so medyo pantay. Ay hindi, yan. Pantay siya dito. So mas mahaba tong M110 dahil DMR sniper rifle siya. So assault rifle kasi itong ating HK416 DMR build lang nga. So pansin-pansin nyo, malayo. Itong pasokan ng mag natin. So pag may suppressor pa to guys, mas mahaba pa to. Itong M110 natin, ang DMR, official DMR talaga siya guys. So sa ating magazine guys, no, malayo sa M4 na may opening dito, yan, tapos decamot. Itong sa
M110 wala na siyang decamount guys. So fast reload tayo dyan, no? Salpak na lang dyan. So tetestingin natin mamaya. Ang kapal, no? Okay, try natin mag-reload dito ng BBs guys. So okay, ito na ating mag. Then ito ang ating BB loader. 0.2 BBs lang gamit ko dito guys, no? Nag-lock siya. Yun, no? Naglalak. Alright, so yun. I think for 20 rounds to. Kasi naiipon na siya sa pinakaloob. So naubos niya yung laman nitong BB loader natin. So sakto lang. So okay, dyan na lang yun. So yun, wala na laman ng ating BB. So nandito na siya. So itatest fire na rin natin at saka FPS check na rin natin siya sa baba guys. Right, sa bagay yan, kakabit muna natin itong mga attachment kanina nung HK416 dito. Dahil itong scope is for HK416 talaga. Di pa nakakabili ng scope niya talaga para sa sniper. So okay, BRB! So alright guys, naglagay na natin ng ating mga attachment dito sa M110 natin. So yun yung scope lang kanina. Nilipat lang natin ng ating planted sight ulit. Then para sa ating mounts, camera mount. Alright. So testing na natin ng FPS niya. Then loaded na rin ang ating magazine na. Sakto na lang natin na. Okay, so yun, kagat na yan. Alright, let's go for FPS testing. So sa ating battery guys, no, tulad ng sabi ko kanina, nasa pinakalikod siya ng bat stock. So una niyong gagawin is tatanggalin niyo muna to, adjuster. Then tatanggalin to. And then tong dalawang screw na yan. Unlike kasi sa ibang gun, no, madali lang ikabit yung battery. Dito kasi sa ENC medyo mahirap siya. So tong dalawang screw na to, tatanggalin natin to. Then tatanggalin tong buong bat stock dahil yung wire niya sa loob is maigsi lang. Hindi kasya to, di abot. So right. So tetest shot natin ngayon guys ang ating M110 gamit ang 0.2 mag dito sa ating chrono tester natin. Alright. So save natin. Test shot, namatay ang natin ang chronos. Buksan lang natin ulit. May nagbibideo ako pa dahil fiesta dito ngayon guys. So testing natin. Ang pala. Ay, ikaw! 990. So, okay. So, test shot natin siya ng semi and then full auto. So, test shot na natin siya guys ng semi-auto lang. Then yung full auto, testing natin full auto. Napakalakas. So canted sight tayo.
So, itong ating review sa ating unit na M110 SAS Dark Earth variant. DMR type sniper rifle siya, guys. Alright. So, thanks for watching, guys, no? So, subaybayan nyo ulit ako sa susunod nating airsoft review. At marami pa tayong re-reviewin na guns din, no? So, alright. Thanks for watching, guys.